Noong nakaraang mga video mga kaibigan, ating natunghayan kung gaano nga ba talaga katalino ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kung saan nasusukat ang kanyang intelligence quotient sa level ng super genius o precocious. Ngunit alam nyo ba, ang utak natin ay hindi lamang nasusukat sa intelligence quotient kundi maging sa emotional intelligence na kung saan ang katalinuhan ay nababase rin kung paano ka nga ba magiging mas effective na leader sa isang bansa. At kahit na napakataas ng iyong IQ, ngunit napakababa naman ng iyong emotional intelligence, ay hindi kailanman magiging effective na pangulo ang isang leader. At sa pagkakataong ito, ating titignan kung gaano nga ba kataas ang emotional intelligence ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang siyensya, pinapatunayan kung gaano nga ba katalino hindi lamang sa IQ, kundi maging sa emotional intelligence ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Atin itong tunghayan, mga kaibigan. Kung gusto mong malaman kung mayroon kang mataas na emotional intelligence, narito ang isang litmus test na kung saan kung makakakuha ka sa test na ito ng 10 out of 10, ibig sabihin ay meron kang high emotional intelligence. At alam mo ba na kung mataas ang iyong emotional intelligence at mataas din ang iyong intelligent quotient, ay isa ka sa pinakamatindi, pinaka-rare na nilalang dito sa lupa. Ang emotional intelligence ay ang kakayahang ma-identify at kayang i-manage ang sariling damdamin at desisyon para sa iba. At sa pagkakataong ito mga kaibigan, ating titignan sa litmus test na ito kung gaano nga ba kataas ang emotional intelligence ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang 10 test na base sa siyensya. Number 1, they are not perfectionist. Ang pagiging isang perfectionist ay maaring maging hadlang upang makumpleto ang mga gawain at maabot ang mga layunin dahil ito ay nagpapahirap sa pagsisimula, nagpapaliban sa mga tao na naghahanap ng tamang kasagutan. Ito ang dahilan kung bakit hindi perfectionist ang taong may mataas na emotional intelligence, na pagtanto nila na ang pagiging perpekto ay hindi nag-i-exist. Itatama nila ang kanilang mga pagkakamali at magkakaroon ng kaalaman mula sa kanila. At kung ating makikita kung ang ating Pangulong Bongbong Marcos ba ay perfectionist, ang ating Pangulo ay pumasa sa number 1 na test, sapagkat kung ating matatandaan, sa pagkaupo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay namili siya ng mga taong matatalino na nakakaalam ng mas marami kaysa sa kanya. At kung ating makikita dito mga kaibigan, hindi inaangkin ng ating Pangulo ang pagiging perpekto, sapagkat siya ay humihingi ng mga payo mula sa kanyang mga gabinete at pinupulong niya ang mga iba't ibang grupo ng mga mamayang mga Pilipino upang sa ganon magkaroon siya ng ideya kung ano ang pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Number 2, they know how to balance work and play. Alam nila kung paano manatiling nasa trabaho at maglaro. Kung hindi mo aalagaan ang iyong sarili at magkatrabaho sa araw, ay mas madarama mo ang stress at magkakaroon ka ng maraming issue sa kalusugan. Alam ng mga taong mataas ang emotional intelligence kung kailan dapat magtrabaho at kung kailan magkaroon ng leisure time. At kung ating makikita, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay may time para sa trabaho, ngunit nababalance niya rin naman ang kanyang time para matanggal din naman ang kanyang mga stress. Pangatlo, they embrace change. Sila ay adaptable at open sa pagbabago. Sa halip na matakot sa pagbabago, na pagtanto ng mga taong matalino sa emosyon na ang pagbabago ay bahagi ng buhay. Nangangahulugan ito na kaya nilang tanggapin ang pagbabago at yakapin ito sa halip na katakutan. Ang mga matagumpay na tao ay flexible at adaptive at kaya makipagsabayan sa pagbabago, na kung saan ating makikita bago pa maupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay sinusulong niya na ang pagbabago para sa ating Pilipinas. At kung matatandaan, sa theme song pa lang ng ating Pangulo ng bagong lipunan ay makikita mo ng nais talagang tahakin
ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang pagbabago, ang pagtratransform ng Pilipinas sa mas maganda at mas mataas na antas ng pamumuhay. Number 4, they don't get easily distracted. Mahirap silang madistract. Ang mga taong may mataas na emotional intelligence ay nakakatuon sa gawain at hindi madaling magambala ng mga bagay tulad ng mga text message o chat message o random thoughts. At kung ating makikita ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kahit pa napakaraming nagrarally at talaga namang ang iba ay minumura pa siya, ay hindi siya nadidistract sa mga ito. Bagkus, alam ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung paano i-manage ang kanyang emosyon at hindi siya nadidistract sa anumang pag-alipusta at paninira sa kanyang pangalan. Number 5, they are empathetic. Sabi ng isang psychologist na si Daniel Goleman sa libro niyang The Hidden Driver of Excellence, binabanggit niya dito na ang pagiging empathetic ay isa sa mga 5 components ng mataas na emotional intelligence. Sa katunayan, ang kakayahang makipag-ugnayan sa ibang tao, pagiging mabait, at paglalaan ng oras upang tulungan ang isang tao ay ang mahalagang mga aspeto ng isang mataas na emotional intelligence. Gayon din, ang empathy ay kakayahan ng taong may mataas na EI at interesado sa ibang tao at nagagawa nitong mag-isip ng maraming tanong kapag nakakilala sila ng mga bagong tao. Ibig sabihin, ang kanilang pagiging sociable ay napakataas sa kanilang pagkatao, na kung ating makikita ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay obvious naman. Makikita natin sa kanya ang pagiging mabait, paglalaan ng oras sa ating mga mamamayang mga Pilipino at laging pakikipag-ugnayan sa mga taong kapos na nahirapang makabangon sa kanilang pamumuhay. Ang ating Pangulo ay sobrang maawain sa mga taong nangangailangan. Number 6, they know their strengths and weaknesses. Alam nila ang kanilang mga kalakasan at kahinaan. Alam ng mga taong matalino sa emosyonal ang kanilang mga pakinabang. Alam nila kung saan sila malakas at tanggap nila ang kanilang kahinaan. At alam din nila kung paano sulitin ang mga ito sa pamagitan ng pagkipagtulungan sa mga tamang tao, sa mga tamang sitwasyon. At kung ating makikita, gaya ng aking sinabi kanina, siya ay nakikipagtulungan sa mga taong matatalino at may higit na karanasan at kaalaman sa iba't ibang aspeto ng literatura sa ating gobyerno. Kaya naman, siya ay kumuha ng mga magagaling na mga gabinete upang sa ganun, matulungan siya na mapursu ang mga adhikaing magbibigay ng mas magandang buhay sa sambayan ng Pilipino. Number 7, they are self-motivated. Sila mismo ang nagmamaneho. Sila ang mga taong ambisyoso, masipag. Sila yung mga taong bata pa lang, malaki na ang kanilang ambisyon dahil meron silang layunin na gawin at alam nila na sa dulo nito ay may naghihintay na gantimpala. Ang isang katangian na taglay ng taong may mataas na emotional intelligence ay may kakayahang magawa ang mga bagay-bagay kahit bata pa sila. At kung ating makikita ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mula noong bata pa siya ay tinuruan na siya ng kanyang nanay at tatay na mag-excel sa lahat ng larangan, mapa-sportsman ito, education o politics. Kaya naman, makikita natin na sobrang motivated talaga ng ating Pangulo na ninanais niya na bago siya aalis sa pwesto ay magiging mas mabuting Pilipinas ang ating bayan. Number 8, they don't dwell in the past. Hindi sila nahuhuli sa nakaraan. Ang mga taong may mataas na EI ay walang oras na isipin ang nakaraan dahil masyado silang nakatutok sa kung ano ang maaring mangyari bukas. Hindi nila hinahayaan na kainin sila ng kanilang mga pagkakamali sa nakaraan. Wala silang sama ng loob na parehong nagdudulot ng karagdagang stress at humadlang sa personal na pagunlad, na kung saan kung ating makikita ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi niya binabalikan ang nakaraan, na kahit na napakaraming trumaydor sa kanilang ama at halos ang buong Pilipinas ay tumalikod sa kanila, ay hindi niya ito iniisip. Bagkus nakatutok siya sa hinarap dahil alam niya na walang patutunguhan ang pananatili sa nakaraan. Number 9, they focus on the positive. Nakatuon sila sa positibo. Gusto ng mga matataas ang emotional intelligence
na ilagay ang kanilang oras at pagsisikap sa paghahanap ng solusyon sa isang problema. Nakatuon sila sa positibo at kung ano ang maaari nilang kontrolin sa halip na isipin ang negatibo. At kung ating makikita, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, positibo ang kanyang pananaw para sa ating bayan. At hindi mo siya makikitaan ng anumang negatibo na mga bagay sa kanyang katangian. At number 10, they set boundaries. Nagtatakda sila ng mga limitasyon dahil sa kanilang pagiging magalang at pakikiramay. Ang mga taong may mataas na emotional intelligence ay maaring mukhang mahina ang pananalita, ngunit mayroon silang kakayahan na magtakda ng mga hangganan. Halimbawa, nagagawa nilang tumanggi sa ibang mga tao. Bakit? Dahil marami silang mga pangako. Pinipigilan sila nito na mapagod at ma-stress. Sa halip, alam nila na kapag sinabi nilang hindi, pinapalaya nila ang kanilang sarili upang makumpleto ang iba pang mga pangako. Na kung ating makikita, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi siya nangangako na hindi niya tutuparin. At kung hindi niya rin naman kaya, ay inaamin niya rin na hindi niya kayang gawin ang mga bagay nito, na kung saan ating makikita na napaka-straightforward ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito nga ang 10 na litmus test ng pagkakaroon ng mataas na emotional intelligence. At kung ating makikita, mga kaibigan, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nakakuha ng perfect score na 10/10. Ibig sabihin, siya ay may mataas na emotional intelligence na napakahalaga sa isang pangulo ng isang bansa. At assured tayo dahil mataas na ang kanyang intelligent quotient at mayroon pa siyang napakataas na emotional intelligence, ay kumbaga kumpleto rekado na para madrive na husto ang ating bansa sa pinakamainam at pinakamabuti para sa hinarap. Purihin ang Diyos sa katalinuhang ibinigay niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mangangaral 2, verse 26. Ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay pinagkaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ang makasalanan ay pinagtatrabaho niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang ito sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin. Tunay nga kaibigan na ang kaalaman, karunungan ay ang Diyos ang nagbigay nito. Kaya naman wala tayong may pagmamalaki sa lupang ito dahil tayo man din ay pagmamay-ari rin ng ating Diyos. Kaya nga naman, kung anuman ang ibinigay sa atin na talento o anuman ang mga bagay na ibinigay sa ating katalinuhan, ay gamitin nawa natin ito upang sa ganon makatulong sa ating kapwa at maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. Salamat kaibigan sa panonood at God bless.